Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. Pinagdiriwang po natin ang ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Patuloy po natin na ialay ang misa ngayon para sa lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na ang pinahihirapan ng COVID-19, ang mga pumanaw na dahil dito, at gayon din ang lahat ng mga frontliners at mga health workers. Ialay din po natin ang misang ito para sa ating mga sariling kahilingan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitang asa. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang naming kahilingan. Tanggapin mo ang naming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitang asan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, kaitang asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Napakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita kanya saan ka man naroroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Diyos, na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para kong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayan mong sasabi sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, magdamag ng palaging iniisip ko'y ikaw. Pagkat ikaw sa tuwinang ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid,
Ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi sa inyo. Ito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna niya ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, tayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda
ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay muli nagkukwento ng isang talinhaga upang bigyan ng diin kung sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ginamit niya ang isang okasyon, ang kasalan. Ang kasalan ng mga Israelita ay, alam natin, masayang okasyon. May nakaranas na po sa inyo. So, masaya. At sa panahon ng pandemya, isa yon sa problema ng mga pulis. Kasi yung mga Israelita, sa kanilang kasal ay marami ang mga bisita. Talagang masayang okasyon. At ang tampok sa kwento ni Jesus ngayon ay yung 10 dalaga. Kasi 5 sa kanila ay matalino, 5 sa kanila ay hangal. Mas maganda sa Tagalog, tanga. 5 ay matalino, 5 ay tanga. At magandang tanungin yung ating mga sarili. Sino kaya yung matalino at sino kaya yung tanga sa atin? Kasi ang malaki pong pagkakaiba, yung matatalino ay nakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga tanga ay napagsarhan ng pinto ng langit. At ang talino na tinutukoy dito ay yung makalangit na talino, yung heavenly wisdom. So ito yung binibigyan ng diin sa ating unang pagbasa. Yung karunungan na makalangit, yung karunungan na makadiyos. At ang simpleng definition nito ay yung alam ang tama at ginagawa ang tama at alam ang mali at hindi ginagawa ang mali. So, simpleng definition. Isa pa na definition nito ay yung namumuhay sa biyaya at kalooban ng Diyos. So, ganun po ba tayo? Namumuhay ba tayo sa biyaya at kalooban ng Diyos? Siguro ang sagot ay paminsan-minsan. Hindi depende. Kasi kung minsan po, mababait naman tayo. Lalo na pag panahon ng mahal na araw. Di ba? Ang babait natin. At pag panahon ng Pasko at ng bagong taon. Di po ba? Meron pa nga tayong New Year's resolution. Pagdating ng bagong taon. Gusto natin na maging mabait. Gusto natin na sundin ang Diyos. Isa pang definition ng karunungang makalangit ay ito. Ang Diyos ang pinakikinggan at ang Diyos ang sinusunod. So, yun yung mga bagay o mga kailangan para masabi na ang isang tao ay matalino. Ang isang tao ay merong karunungan na makalangit. Pag pinakikinggan niya ang Diyos at sinusunod ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa ay
ipinahayag ni San Pablo na tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig sa Kanya. Sa ibang salita, naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. Totoo po ba yun? Naniniwala ba tayo doon? So kung tayo ay naniniwala at kung tayo ay matalino, paghahandaan natin ang muling pagkabuhay. Paghahandaan natin ang buhay na walang hanggan. So magandang tanungin, yun po ba yung pinaghahandaan natin? Yung buhay na walang hanggan? Yun na ba yung pinaghahandaan ninyo? Yun na ba yung pinaghahandaan natin? Yung resurrection, yung buhay na walang hanggan. O baka ang sinasabi ng iba sa atin, sakana. Sakana yan. Sa Ebanghelyo ay tampok ang 5 dalaga na matalino at ang 5 dalaga na hangal. Isang maliit na detalye ng pagkakaiba ng dalawang grupong ito ng dalaga ay yung pagdadala ng ekstrang langis. Yung ekstrang langis. Napakaliit na detalye. At yung 5 hangal, bakit hindi sila nagdala ng extra? Bakit pinuno lang nila yung ilawan nila? Kasi para sa kanila, dahil importanteng okasyon yon, hindi dapat mahuhuli yung lalaking ikinasal. Hindi siya dapat malelate. Hindi siya dapat mahuhuli. Ang problema, nahuli. Ang problema, nabalam ng pagdating. At yung pangangatwiran ng 5 hangal na dalaga, yun din yung pangangatwiran ng marami sa atin. So ano yung sinasabi natin? Bata pa ako, malakas pa ako, wala akong sakit, hindi pa ako mamamatay. Saka na maghahanda, saka na magpapakabait, saka na magpapakabuti, kasi matanda pa, kasi ay bata pa. Kung ngayong kayang gabi mangyayari yon, kung ngayong gabi po kaya, sino kaya nakahanda sa atin? Meron po ba? Kasi ang isang katotohanan ay hindi natin alam kung kailan darating. Ang lalaking ikinasal ay nabalam ng pagdating not to catch people by surprise. Ayaw ng Diyos yun, na tayo ay sosorpresahin. Kaya nga, merong babala. Kaya nga, merong warning sa Ebanghelyo. So, napakaraming pagkakataon na ito'y itinuro ni Jesus. Na dapat tayong maging handa. Sapagat ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat. So, hindi gusto ng Diyos na maligtas lang ang marami. Ang gusto ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. Kaya lang, hindi naman lahat ng tao naging matalino. Marami yung naging tanga at nagpakatanga. Kaya marami yung napahamak at marami yung mapapahamak. Sapagat ang sinasabi sa sarili, hindi pa ako mamamatay. Bata pa ako, malakas pa ako. Kaya, babalikan ko yung tanong ko kanina, kung ngayong gabi po kaya yun, nakahanda ba tayo? Wala nang nagsasalita. Nakahanda po ba tayo? So magandang tanong para malaman kung nakapaghanda na tayo o kung nakahanda tayo. Meron po bang nakapag-umpisal dito last week? Wala. Last month? Meron. Very good. 2 months ago, meron. Last year,
Meron. Baka ang kumpisal mo nung nag-first communion ka pa, mahaba-haba na yon. O baka ang huling kumpisal mo nung ikinasal ka, magsisilver ka na. So medyo malaki-laki yung kulang, malaki-laki yung kawalan ng paghahanda. Ang sinasabi sa Ebanghelyo, kailangan tayo na maging handa. At paano yung paghahanda? Paano ba magiging matalino? Yung patuloy na paggawa ng mabuti. Patuloy na nagniningas yung ating ilawan. Yung hindi tayo nauubusan ng langis sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkalinga sa kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Madali po bang gawin yon? Hindi. Kasi ang gusto natin, mabait tayo pag Disyembre, aabutin ng konti ng January yon, February, galit-galit muna, March, magpapakabait kasi Kwaresma, April, Holy Week, So, ganun tayo, hindi tuloy-tuloy yung ating paghahanda. Pero ang binibigyan po ng diin sa Ebanghelyo ay yung tuloy-tuloy na paghahanda. At pagsapit ng panahon na yon, meron palang bagay na hindi tayo pwedeng hiramin. Ano po yon? Yung kabutihan ng ating kapwa. Yung kabutihan ng nanay mo, hindi mo pala pwedeng hiramin. Yung kabutihan ng asawa mo, hindi mo pala pwedeng hiramin. Kasi personal yon. Personal na ugnayan sa Diyos. Kaya nga, nung nangihiram yung 5 hangal ng langis, hindi sila pinahiram nung 5 matalino. Kasi ang nais ipahayag nun, yung kabutihan, hindi natin pwedeng hiramin pagdating ng gipitan. Pagdating ng pagharap natin sa Diyos, hindi pwedeng ang baon-baon natin kabutihan ng iba, kabutihan ng nanay natin o kabutihan ng kung sino man. Ang dapat na baon natin, yung ating kabutihan, yung ating paghahanda para sa pagdating ng araw na iyon. At sana makita natin maraming napahamak at marami pang tuluyang mapapahamak. Kasi hindi napaghandaan. So bakit hindi naghanda? Kasi hindi nila inaasahan. Kung alam lang natin kung kailan tayo mamamatay, sigurado. Baka malayo pa yon, nagkukumpisal ka na. Baka malayo pa yon, lumalakad ka na ng paluhod kung saan-saang simbahan. Kaya lang, hindi natin alam. At hindi naman yon itinago ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, sinabi niya, ni hindi alam ang araw, ni ang oras, kaya dapat na maging handa. At yung naghahanda palagi, sila yung matalino. Yung hindi nakahanda, sila yung tanga. At magandang tanungin ngayon, bilang pangwakas, saan ba tayo? Doon ba tayo sa matalino o doon tayo sa tanga? So, ang nais ng Diyos ay maging matalino tayo upang tayo ay makapiling niya sa kanyang kaharian pagdating ng araw. Magsitayo po. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating maging handa para sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ang itutugon, Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa masigasig na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa wakas ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging handa sila sa lahat ng sandaling magsulit sa Diyos ng kanilang mga ginawa para sa mga taong bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga paggamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan ng ating lipunan, upang masaya nilang salubungin ang Panginoon sa sandaling itinakda ng Diyos at matamo ang gantimpalang kanyang bigay, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo, ating matutunang paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng ating masigasig na paggawa para sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matuksong mawalan ng gana sa ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon at sa pamamagitan ng ating mga nagniningas na ilawan, ay makapasok tayo sa bulwagan ng kanyang kasalan, manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mahal, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang pukawin ang aming mga puso at nang sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa at marubdob na pagmamahal, ay masigasig naming mapaghandaan ang pagdating ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon.
pag-ibig mo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na umas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, Sarili ay ihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Pierre Batista na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpagawin sa iyo. Sa isang salita mo lamang ay nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang
at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigid ng iyong kadakilaan, upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.